Sa wakas, na-unlock ko na rin yung G-Loan ko kay GCash. Kahit napakababa lang ng G-score ko sa kanilang applications. So, paano ko nga ba na-unlock yung G-Loan ko sa kanya? Kahit mababa lang yung G-score ko. Please keep on watching, guys. Bago natin simulan tong topic natin ngayon, guys, no, gusto ko munang i-share sa inyo na bago ko na-unlock yung G-Loan ko kay GCash, madami mo nang pinagdaanan, like nagpa-cash in ako sa Cebuana, nagpa-cash in ako sa M. Luwilier, tsaka nag-try na din ako sa LBC para lang tumaas yung G-score ko kay GCash, para ma-avail ko yung tatlong features ni GCash, kahit isa man lang doon yung ma-unlock ko, like yung G-credit niya, yung G-Gives, tsaka yung G-Loan. So, pero tumaas naman yung credit limit ko or yung G-score ko sa kanila. But then, hindi ko pa rin ma-unlock yung isa sa kanilang tatlo. Like, 420 na, guys. Umabot ng 420 yung G-score ko. Pero kahit isa man lang sa kanila, hindi ko ma-unlock. So, parang tinamad na rin ako na mag-cash in kasi parang malabo din na ma-unlock ko silang tatlo. Kasi hanggang doon na lang talaga yung G-score ko, 420. Kasi kahit gustuhin ko man na pataasin. Diba, mostly kapag gusto pa nating pataasin yung G-score natin kay GCash, which is kailangan nating pumunta sa mga grocery store like Pure Gold, na gagamitin natin yung ating magtatap yung parang QR code natin kung saan magbabayad tayo sa kanila, sa Pure Gold, sa counter, over the counter, para tumaas yung G-score natin kay GCash. At ilan sa mga ways, guys, para tumaas lalo yung G-score natin. Pumunta tayo sa mga establishments, sa mga malls, or kumain sa restaurant, or sa mga pharmacy, as long as tumatanggap sila ng GCash as payment method, tataas yung G-score natin kay GCash. Or pwede rin tayo mag-cash in sa 7-Eleven para tumaas yung G-score natin. As long as basta ginagamit mo lang ng ginagamit yung GCash mo, may chance na tumaas yung G-score mo, may chance na ma-unlock mo nga yung tatlong features ni GCash, which is ito nga, yung G-Gives, yung G-Credit, tsaka yung G-Loan. But sad to say, no, ang hirap talaga magpataas ng G-score, lalo na dito sa lugar namin, kasi nga walang malls, walang mga groceries na tumatanggap ng GCash as payment, even mga fast food restaurant, Jollibee, wala yan mga yan, McDo, even yung 7-Eleven, wala dito sa parang ang meron natin, parang sa normal city lang kami, kaya ang hirap magpataas ng G-score. So, yung mga chance ko lang na para mapataas yung G-score ko is mag-cash in sa Cebuana, sa Palawan, at saka sa LBC. Pero, kahit ginagawa ko yun, guys, no, hindi naman regular, parang every 3 days, 4 days, ganon, nagka-cash in ako sa kanila. Tumataas naman G-score ko, nagbabayad din ako ng bills ko sa GCash. Hindi ko pa rin ma-unlock yung hindi ko pa rin ma-unlock yung isa sa tatlong features dun kay GCash. Kaya parang nawalan na din ako ng chance kasi hanggang 420 lang talaga yung G-score na binibigay sa akin ni GCash. So, tinamad na nga ako, guys. So, tinamad na akong gamitin si GCash, pero araw-araw ko pa din ginagamit si GCash as may mga nagpapa-cash in sa akin, cash out, may mga nagpapadala. So, ganun lang yung ginagawa ko, guys, no. So, ito nga, guys, no. Ito yung patunay na hindi basihan yung sobrang taas na G-score para ma-unlock mo yung isa sa mga features nga ni GCash. One day, isang araw, habang natutulog ako, biglang pagkagising ko, guys, no, nakita ko na lang sa notifications ko sa cellphone ko na biglang nag-text itong si GCash. So, yan yung text niya, guys. Ayan yung text niya sa akin. So, biglang napatayo. I mean, napaupo sa pagkakaiga ko. So, wow. Then, trinay ko nga siya, guys. I-open yung GCash ko. And, yes. Yes, na-unlock ko na yung G-Loan niya. At least, diba, naka-unlock ko. Parang achievements goals na din para sa akin. Kasi, sabi kasi nila, maganda nga daw itong si G-Loan ni GCash.
So ito na nga guys, no, nung nag-text na nga si GCash sa akin na na-unlock ko na nga daw yung G-Loan niya. Inopen ko na yung GCash ko. Then ayun, 697 lang yung aking available na balance sa kanila. Then after nun guys, no, pagka-click ko doon, pumunta na agad ako sa G-Loan niya. At nakita ko talaga guys na may offer na nga sa akin po si GCash. 1,000. 1,000 yung first na offer sa akin ni GCash. But then, okay lang naman yun guys. At least, diba, achievement goals pa din na ma-unlock mo yung isa sa mga features ni GCash. Sobrang hirap talaga guys. Lalo na dito sa lugar namin na wala ngang mga establishments like mga malls, mga fast food restaurant, wala. Even 7-Eleven, wala din dito. So, yun nga guys, no, after ko ngang may in-offer nga sa akin na 1,000 itong si GCash. Then, makikita agad dito guys, no, yung aking loan details. Nakalagay dito guys, no, payable in 5 months. So, 5 months siyang babayaran. Then, yung interest rate niya guys is 6.57% average per month. So, 3% and one time for processing fee. So, napakababa guys, no. So, sa 907, so, sa 1,000 guys, it means yung ma-receive mo lang na amount sa kanila is 970. Ma-receive mo sa yung GCash mismo na e-wallet. So, nag-next na nga ako guys, no. Andito na nga yung aking loan amount details. So, sa 1,000 guys na maximum na pinapahiram sa GCash, 5 months ko siyang babayaran. Then, nakalagay dito guys, no, na yung purpose of loan. So, andito yung business expense, debt consolidation, emergency, medical, educational, travel, special occasions, general expenses, other or pay bills. So, clinic ko lang yung pay bills guys, no. Then, dito nga guys sa summary niya, yung loan amount ko is 1,000. Yung ma-receive, may 3% processing fee siya na 30 pesos. So, yung amount to be received lang, kulang guys, is 970 pesos. Yung interest rate niya is 6.57%. Term niya is 5 months. Then, monthly, yung every month ko nababayaran sana is 265.70 pesos. Pagka-continue ko guys, no, nandito na ako sa kanilang review your other information. So, other personal details ko guys, ilalagay ko dito. Then, nakalagay dito is yung nickname, sex, and civil status, tsaka other mobile number. Optional lang yun guys. So, pwede yung hindi ilagay yung mobile number nyo. Then, landline number. Then, ilalagay mo din dito guys, no, yung emergency contact mo, which is isang person lang yung kailangan mong ilagay sa kanilang emergency contact. So, nilagay ko na yung emergency contact ko. Then, after no, maproceed na nga ako dito sa yung mahihiram ko na nga is yung 970, yung papasok sa aking e-wallet sa mismong GCash. So, kailangan lang natin yung i-check yung dalawa. I agree to Fuse Lending is disclosure statement. I agree yun. Check lang natin yung dalawa para makapag-continue na tayo. So, pagka-continue natin guys, no, merong magbe-verify with text message, which is meron kang ma-receive na authentication code doon sa mismong number mo kay GCash. Then, ilalagay mo lang siya dito guys, no. So, after nun, pagkalagay mo guys, no, ayan na. Charan! Sabi niya dito, congrats, your loan application is successful. Your loan amount will be sent to your GCash account within 24 to 48 hours. You will receive a text or an email to confirm your transaction. So, after nun guys, no, wala pang minutes, almost seconds lang, na-receive ko na yung loan ko kay GCash. So, ayun nga guys, no, at least, kahit mababa lang yung loan amount or yung in-offer sa akin itong si GCash, okay na sa akin yun. At least na-unlock ko yung isa sa mga features niya na sobrang talagang pinag-e-effortan ko para lang tumaas yung G-score ko. At yun, after ilang months din na effort ako ng effort sa kanilang applications, na-unlock ko na nga yung G-loan niya. So, yun na pala yung way guys, no, kahit mababa yung G-score mo, as long as biglang nag-text sa'yo itong si GCash at may in-offer sa'yo na G-loan, or depende kung alin yung i-offer sa'yo, yun, dun pala yung isa sa mga basihan. Pero pag mas lalo tumas yung G-score mo, may chance talaga guys na ma-unlock mo yung tatlo. So ayun nga guys, no, 411 lang yung aking G-score. So parang walang chance yun guys na ma-unlock mo silang tatlo.
But then, ayun nga, naka-receive nga ako ng text kay GCash na na-unlock ko na or eligible na ako sa G-loan ni GCash. In yes, napakababa talaga guys ng ino-offer ni GCash sa mga first time loaner sa kanilang applications. Pero tataas din daw yan kung sakaling good payer ka sa kanila. So yun lang naman guys no, sa inyo dyan, sa mga nanonood, sa mga naka-experience na kaya sa G-loan ni GCash or yung may G-loan kay GCash no, comment down below kung ano yung experience, share your experience about this G-loan ni GCash, kung okay ba siya, kung hindi ba nangaharas yung mga agent niya, ganun. Comment down below guys para aware ako kasi first time ko lang talaga dito kay G-loan ni GCash. So, yun lang naman yung ating topic ngayon guys, no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. So, thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!